Kasama natin ngayon si Ging, ang kapatid ni Aling Didak. Ging, asan ang bata? Wala po sa ano. Wala sa inyo? Wala po. Nasaan? Hindi po namin alam kung saan. Base sa research, Ging, lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Base sa research, sige na. Anong totoo? Hindi po namin alam. Aminin mo na, tinatago Hindi mo lang ng nanay. Nung maliit pa nga, gusto mo nang batayin, tapos lumaki na kukunin mo. O sige, kwento mo sa amin. Ikaw yung nakakita. Opo, ako nakakita. Ano yung nakita mo? Sige. Ang pinanganak niya, siguro mga 2 oras, siguro may ano na siya, may lakas na siya. Kinuha niya yung una, tapos nilagay niya sa ano ng bata, sa mukha. Ako naman, kinuha ko. Ging, sa totoo lang, buhay pa ang bata. Hindi po namin alam. Alam namin nagmamalasakit ka. Alam namin ang galit mo sa iyong kapatid sa kanyang ginawa. Pero magkatotohanan na tayo dito. Nandito tayo eh. Ano ba talaga ang totoo? Buhay ba o hindi? Sa palagay mo ba matatapos ang show natin ngayon dito na hindi namin nalalaman ang katotohanan? Buhay po yung bata. Okay. Now we can move on. Umamin din. Okay, buhay. Sige, kwento mo sa amin kung ano ang naging buhay nitong batang ito. Paano nangyaring buhay pa siya? Sa nanay ko po, kami po lahat-lahat nag-ano po. Nagtulungan kayo? Nagtulungan po kami mag-ina. Sa pag-aaral niya po, tinutulungan po, lumuwas po ako ng Maynila. Tapos po, namamasukan po ako. Nagpapadala po ako dun sa amin para may panggatas po yung pamangkin ko. May pagkain po sila. Ging, alam ba, una muna sa lahat, anong pangalan niya? Ria po. Ria. Opo. Alam ba ni Ria kung ano nangyari sa kanya? Siyempre, magtataka yun habang Hindi po, lumalaki. hindi na po namin sinabi sa kanya. Pero po, nagtatanong siya. Pero ang sabi namin, wala na po yung nanay niya. Ganun po. Pag sinabi mong wala na, Ano ibig sabihin nun? namatay na, lumayo, Hindi naman po, nag-ibang hindi naman bansa. pinatay po. Sabi namin, umalis po, hindi namin alam po kung saan nagpunta. Kamusta siya ngayon? Okay Anong naman. ginagawa niya? Saan siya, nag-aaral ba siya? Hindi po, nagtatrabaho po siya. Nagtatrabaho na siya ngayon? May pamilya na ba siya? Wala po. Wala pa siyang pamilya. Ngayon, ilang taon na siya? 25. 25 po. Nasa tamang edad na. Gusto siyang balikan ng nanay niya. Yung sa amin po, kung sa amin na po, hindi na talaga namin papakilala siya. Pati yung anak niya nga, hindi na nga siya tinuturing nanay. Ay, ako wala naman sana sa akin kung sabi lang kayo ng nanay ko yung totoo. Ngayon, May palabas dahilan naman po sila. Sa'yo, bakit? Kung ba't Hindi nila ko tinago. nanininganin ba ako sa inyo? Nilingon mo yung anak mo? Ay, kamusta na kaya? Anak mo, buhay pa ka ba doon? May kinakain pa ba doon? Aling Dida. Siya. Eto na po, magpapaliwanag na rin. Ang ina ni Aling Didak at ni Ging na di umunoy kasabwat sa pagtatago sa anak na inakalang patay na. Aling Judita Domingo, humarap na po kayo. Aling Judita, Magandang hapon po. Aling Judita, bakit po kayo pumayag na itago at sabihin kay Didak na patay na ang kanyang anak, ang inyong apo? Ay, patayin na. Patayin niya daw po. Ano po? Patayin niya daw. Kasi papatayin niya. May galit po ba kayo kay Didak? May galit daw kayo kay Didak. Akig ka mo kay Didak. Ano kung nayamban mo kay Didak? Iaano mga bata na. Hindi maglulod pa ako ang bata na. Hindi kilala ng anak, hindi kilala ng nanay. Hindi daw kilala yung anak, hindi daw kilala yung nanay. Hindi, totoo yan, nanay. Mahal ko Kung hindi kayo. totoo, mahal mo nanay mo, bakit mo sinakal? Alam mo naman na ganito na siya. Matanda Sinakal? na. Sinakal niya po. Ano nangyari? Sinakal niya po sa bahay. Ako po, namalingki po ako. Ang nagsabi sa akin, kapitbahay lang po. Bakit mo sinakalang Ginugulo nanay ko mo, pa kaya Didak? doon eh. Kailan to nangyari, Ging? Hindi. Kung sinakal yun, hindi. Sabi mo sa research ng Face the People,
inamin mo na sinakal mo yung nanay mo. Bakit ngayon hindi Oo, mo eh, inaamin? sinungaling ka, sinungaling sa atin. Ikaw yung Nabigla sinungaling. lang ako nung araw nun kasi ayaw niyo sabihin sa akin. Ayun na nga, ayaw Nabigla sabihin daw, bakit. so Nabigla. sinungaling Alam mo ka. na, ganito Hindi nakatanda. ko napigilan yung sarili ko Dapat nung nga araw ikaw nun. mag-ano eh. Taong bayan, ano po ang ating komento matapos nating marinig ang nakakalungkot na kwento ng pamilyang ito? Aling Gidan, talagang baliktad ang buhay natin. Kasi ako 16 years old nung nabuntis. 3 months ang tiyan ko, gusto ipalagdag ng nanay ko. Ako ang umayaw. Ako ang umiyak dahil ayaw ko. Anak ko yun eh. Pero bakit ikaw, sa tanda mong yun ba, makayanan ko ang patayin, buhay na yun, lumabas na. Nagkakamali ka mga lalaking pinatulan mo para magkaroon ng anak. Hindi ibig sabihin nun kasalanan ng anak mo, kasalanan mo yun. Dahil sa pagkakamali mong yun, dapat hinarap mo ang anak mo dahil ang anak mo ang magiging lakas mo. Ako at the age of 16, na ipinaglaban ko ang anak ko sa awa ng Diyos ngayon. Hanggang ngayon, nag-I love youhan pa kami mag-ina. Wala po. Okay. Salamat sa iyong pag-share. Ngayon narinig na ni Aling Dida ang katotohanan na buhay nga ang kanyang anak. Nasagot na rin ang tanong sa ating opinion meter. Kaya naman sa puntong ito ay papalitan na natin ang katanungan. Dapat bang patawarin ni Aling Didak ang ginawang kasinungalingan ng kanyang ina at kapatid? Pindutin ang letter A kung oo, dapat nang patawarin pa rin. At pindutin naman ang letter B kung hindi dapat patawarin. Vote na, taong bayan. A, oo. B, hindi. Maki-face react na people, i-text nyo lang po ang reaction nyo sa patong-patong na problema ni Aling Didak. Type react space face slash followed by your message and your name at isend nyo po ito sa 5656. Open po ito sa Smart and Son subscribers. Kaya i-text nyo na kami mga kapatid. Kung mas gusto ninyo namang mag-tweet ng inyong reaksyon, gamitin lang ang hashtag na FaceReact para mag-trending ang usapan natin. Like nyo rin kami, yung aming Facebook page o mag-log on sa aming official website. At ito na ang say ng taong bayan dito sa studio. Dapat ba niyang patawarin? 80% ang nagsasabing dapat niyang patawarin ang kanyang ina at kapatid. Ang taong tatawagin ko ay napakalaki ng kinalaman sa isyong ito. Bakit naman kaya? Rhea Domingo, humarap ka na. Ano mukha mo? Ano? Ano to? Akala mo ako ngayon? Ano magpapakita ka sa akin? Bakit? Bakit ka magpapakita? Kasi malaki na ako? Malaki na ako? Mas pwede mo na ako papakinabangan? Ako ba na mukha mo? Ano na mukha mo? Ano na mukha mo? Ano na mukha mo? Please, ma'am. Nawala na ako ng respeto sa'yo! Nawala na ako ng respeto sa'yo! Hindi mo na alam, iniwan mo ako! Hindi mo alam kung ano naging buhay ko! Hindi mo inisip yung nararamdaman ng lolo ko! Tapos na yun, sasaktan mo yung nagpalaki sa akin! Ano, obligasyon mo yun! Obligasyon mo yun! Hindi, anak, hindi. Hinahanap lang kita. Gusto ko magiging sa'yo ng patawarin mo ako, anak. Hindi ko ginusto nung nangyari nun. Hindi mo alam kung ano naging buhay ko! Hindi ko ginusto nangyari nun, anak. Maraming salamat. Pasalamat ka na hindi kita pinatay. Umiwas lang kaya ako para hindi kita mamatay. Hindi ako dapat na sinisisi mo! Sa ginawa sa'yo yung lalaki ng buntis sa'yo! Tandaan mo yan! Inawa mo. Tapos ngayon, magpapakita ka sa akin! Bakit? Sorry. Sa ating pagbabalik, makakausap na rin natin si Rhea, ang 25 years nang hinahanap ni Aling Didak. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Face the People. Malaki ang pagkulang ko sa iyo, anak. Masisiyahin mo ako. Alam mo! Di mo ako mahal. Di mo ako mahal. Mahal kita. Di mo ako After 25 years ay nagkaharap po ang